Okay, mga katropa ubas, today is Saturday, June 15. No? So, nandito tayo sa puno po ng ubas ni Buskop Glory. Ayan, tingnan po ninyo yung mga bunga ni Buskop Glory. Ayan, kapag nahinog po siya, ganito na siya. Ayan, ang dami niya magbigay ng bunga. Oh. Ayan, oh. Kita niyo po. Ayan, ang dami niyan. So, aanihin na natin siya ngayon, yung Buskop Glory. Tapos, tignan niyo po yung puno niya. Tingnan niyo po, nasa container lang siya. Although na baka tumagos na po yung ugat niya sa ilalim. Pero start niya, ito nasa container lang po siya. Ang baba lang. Ngayon, bibigyan ko lang po kayo ng konting kaalaman po ba, no? Para doon sa hindi lang po nakakaalam. Si Buskop Glory, ito pong puno na to, nung itinanim, galing ho siya ng Belgium, ano? Pero ang original species po ng Buskop Glory ay sa Netherlands. Netherlands po talaga siya at marami din siya sa England at sa Germany. Ngayon, sa nagtatanong kung table grapes po ba si Buskop Glory. Actually, pag ni-research nyo, hindi siya table grapes eh. Pero for fruiting siya. Siyempre, pagka for fruiting, parang table grapes na rin siya. Pag for fruiting, matamis, hindi ba? Pag sinabing table grapes, ngayon po natin malalaman kung talaga matamis siya. So, bago natin i-harvest, titikman ko muna, pipitas ko po. Nakikita ko sa inyo dito yung pipitasin ko ng berries. And then, titignan natin kung crunchy, kung juicy, kung seeded ba siya. Pasensya na kayo sa kuko ko, medyo marumi, ano? Pagka farmer po talaga, layo marumi ang kuko. Ayan, ito yung napitas ko. So, bago natin tikman, tignan muna natin yung juicy niya. Ayan. Tutukod sa camera, ah. So, proof si Buskop Glory ay juicy, no? Ngayon yung skin niya hindi po makapal, manipis lang yung skin niya, no? Ngayon, titikman natin ngayon ito kung matamis pa siya. Apakasarap po. Legit po, wala pong halong daya. Ang sarap ng lasa po ni Buskop Glory. Ubas na ubas, saka matamis. Ngayon, ang buto niya, ayan o, dalawa pong piraso po ang buto niya. Pero kung may konting knowledge po kayo sa pag-uubas, yung ubas naman po, bukod sa double ang size niya, napapalaki yan, pwede rin maging seedless yan, mawala yan. Kung marunong po kayo mag-apply ng GA3. Yan. Ngayon, sa magtatanong sa pag-apply po ng GA3, pwede nyo naman ako i-message po niyan. Hindi man ako ganun ka-expert po, pero bibigyan ko na kayo ng konting-konting basic lang po sa abog kong ubas. Ayan. So ngayon, titikmin pa ho tayo ng isa. Yung diretso kain. Pero nagtatanong ng crunchy, nasa medium lang po yung kanyang pagiging crunchy. Hindi naman ho siya ganun kasapal na malambot. Hindi rin mo siya ganun ka-crunchy. Saktuan lang po. Pero para sa akin, panalo na po ang lasa niya, no? So, ito yung sinasabi na grapes na hindi lang basta pang table grapes, hindi lang po pang fruiting, pang ano din po siya, pang wine din po, no? So, ba't ko nasabing pang wine, yung size po niya, hindi man ganong kalakihan yung size po niya, ano na rin siya, pwede na rin siyang pang-protein. So, tingnan nyo, paputasin natin. Tapos, napakadami niyang bunga, oh. Tingnan nyo po, oh. So, harvest na po natin nga, mga katropa ubas. Pakasaw natin. Yan. Diba? Hindi maganong kalakihan yung berries niya. And, masisiya naman po kayo sa lasa yung Buskop Glory. Ayan. Kaya sa gusto mag-try na ito, isa ito sa mararecommend ko. Although na seeded siya, mapapaseedless siya.
Ang gulo. Thank you po. Maraming salamat.